Dahil wala tayong pangkabit na mika, gagamitin ko yung face shield. Di baling hindi ako papasukin sa 7-Eleven mamaya. Lalabas ako, bibili ako. Okay, good day mga ka-technician. So dito ulit tayo, TV ang ginagawa natin ngayon. Ayan, so may papakita lang ako isang problema ng TV. Sony, ilang inches to? Sony na 49 inches. Ayan. So isinaksak ko siya. Ayun. So ang problema nito, na-check na namin ito nung nakaraang araw. Inantay lang namin ang parts. And ang problema niya, ito yung backlight driver. Dito. Ayan. So nag-on siya. Tapos nagbi-blinking siya ng red. Ito, kung makikita natin. Yun. Namamatay siya. Ayan, oh. So nagbi-blinking siya ng red. Mag-on siya tapos magbi-blink ng red. Ayan, oh. Tapos ano ba tawag dito? Ayan, sira yung backlight driver natin. Kasi kung mapapansin nyo, natanggal yung isang spare niya dito, oh, yung pinaka-fuse niya dito sa portion na ito. Yun, ito. Dito sa section na to, lumaglag na siya, tumanggal na siya ng kusa, or maaaring nag-overheat yan. Ayan, oh, overuse, ang pwedeng isang dahilan. Pero marami na kaming na-check ng ganito, laging natatanggal yung parang pinaka-fuse dito. Ayan, oh, yung pinaka-fuse niya dito. Nalalaglag siya ng kusa, tumatanggal. So, ayaw umilaw ng backlight. And yung ating driver IC, ito sa driver IC natin o yung backlight driver natin, ito, defective din siya. Yan. Kaya ang ginawa namin para ma-check namin yung backlight, so kinuha namin yung line ng negative lahat and pinag-isang line na lang namin ito. And yung line ng positive, yung dalawang linya, pinagsama namin. Yan, para lang ma-check namin yung backlight kung good. So, okay naman dahil good yung backlight natin. Kaya lang, ang naging problema natin, yung ating backlight driver. Ito. Sira ang ating backlight driver. Kaya nagkaroon siya ng protect. Ayan, and nakatanggal yung ating pinaka-backlight dito. Tapos, open yung pinaka-fuse niya dito. Kasi tumanggal na siya ng kusa eh. Nalaglag. Hindi na namin nga nakita kung nasaan eh. Yun oh. Lumaglag. So, maaaring uminit siya. Nalusaw yung pinakahinang sa dalawang gilid. So, gagawin natin ngayon, jumperan muna natin ito. Yan. Okay. So, lagyan ko muna pa samantalang jumper. Wire na lang. Ano yata ito? Parang nasa 5 ampere yung nakalagay sa kanya. Pero kukuha ko ng 3 hibla ng wire na manipis. Ito. Ayun. Okay. So, hindi mainit pala ang ating soldering. Magpapainit muna ako ng soldering. Standby lang tayo mga 5 minutes. Okay. So, ayan. Pinainit ko muna yung soldering ko. So, jumperan ko na lang ito ng wire. Yung pinaka-fuse. So, ang problema kasi namin nito, wala kaming ma-order pa nitong backlight driver. Pero kung may option naman kayo nito, na may pamalit kayo na buo or pamalit ng IC, mas maganda kung maibalik sa original. So, ayan. Okay, so sa ngayon kasi wala kaming available ng stock nitong board na ito. Usually, pinapalitan na itong isang assembly ng board na yan eh. So, ayan. In-option lang natin na i-repair. Ayan. Yung ating cutter. Ayan. So, ginampiran ko lang muna siya. And, i-try natin ulit. Kasi nagbi-blink siya eh. So, meron tayong modelo ng Sony yata yung sa 32. Kapag magko-convert tayo, dapat tinatanggal tong backlight driver na IC natin. So, pag hindi nyo tinanggal, ang nangyayari, nagpo-protect siya. So, ito pwedeng hindi natanggalin yung backlight driver, yung pinaka-IC na ito. Depende kung nag-protect siya, tatanggalin nyo itong IC na ito. Ayan.
Ayun. So nabubuhay na siya, hindi na siya nagbi-blinking ng red. So hindi siya nagpo-protect. Ayan, naka-on na yan. Ang problema natin kasi dito, yung backlight driver hindi siya umilaw. Na i-check namin, hindi siya gumagana kahit ikabit namin. Kaya ini-option namin na ganito. Yan. Okay. So balikan natin. So okay, ayan. Okay naman yung ating supply. And ang problema lang talaga natin yung backlight driver natin. So ang problema, wala tayong pamalit na ganitong board. And wala rin akong pamalit na ganitong IC. So ang in-option namin, so nag-go naman si customer, gagamit tayo ng panibagong board or yung tinatawag nating backlight driver. Eto. So madali lang naman itong ikabit. Yan, oh, kahit hindi nag-aral ng electronics talaga and experience or alam natin yung AC at saka DC supply or yung DC supply, so madali natin itong masusundan. Ayan, so gawa natin ng drawing kasi medyo maliliit yung ating nakasulat. So ito yung out ng backlight natin, papunta do sa ating backlight. Ito yung input, ay ito baliktad. Ito yung input, ito yung out. So ito 1, 2, 3, yung tatlong terminal na yan, option siya na pwede nating kabitan ng backlight. Yan, yung tatlo na to, 1, 2, 3. So negative and positive lang naman siya. Kung titingnan natin kasi ito, pinagsama-sama din lang yan. Negative and positive, magkakadikit din lang siya. Ito namang isa, yun, oh, negative, positive, negative, positive. So yan yung option ng isa, magkakadugtong din. So ito, pinag-short na niya, negative and positive supply na lang dito. So dito sa kabila, negative, positive din yung salitan yata, ay or negative, ayun, dito. So hindi yata gaano makikita. Ito drawing ko na lang para madali nating masundan. Okay. So yung backlight driver na ginagamit natin na yan, ayan, madali lang yan sundan natin. Okay. Oh, laki ah. Ayan. Pangit. Pangit ko na mag-drawing ah. Yun. Okay. So makikita nyo yung output kasi nun. Ito. Yan. Magkakasama lang yan. Magkakaparehas lang. So dalawang out lang ang ginamit talaga nyan. So isang positive, isang negative. Ayan. So ito yung LED out. Out siya ha. Tapos yung input natin, yun yung supply natin. So ang gagamitin nating itong backlight driver na ito, yan. So meron isang switching. So ito yung BCC na tinatawag natin or yung supply. Yan. So ito yung ground. Ayan, dalawa lang yan. Makikita niya maraming pin. Pero magkakadikit lang siya. Isang BCC at saka isang ground lang yan. Then yung isa, hahanapin nyo na lang, nakasulat naman dyan yung ENA yata yan, ENA or yung switch na ginagamit namin. Yan, switch. Yun, backlight switch ito ha, kasi pagka hindi natin ikinabit yan, hindi magbo-boost or hindi mag-on ang backlight natin. Ito yung pinaka-switching ng backlight natin. So yung BCC natin, ang voltage nito kasi na pwede, na try namin, kaya siya sa 12 hanggang 24 to 24 volts. Yun yung BCC natin. Tapos yung ground, negative naman siya, and yung switch. So ang switch natin, ito medyo mahirap hanapin. Kaya kakapain natin ito. Kailangan nakakabit kasi yung switch. Para pag on natin ng TV, saka lang mag-on yung ating output o yung backlight natin. Yan, yung backlight o BL. Ayan, so dapat makita natin. Ang supply na makahanapin natin dito, usually kasi ang ginagamit namin, yung 3.3 volts to 5 volts. Yun, ito yung hinahanap namin. Doon sa iba kasi, yung medyo hindi naman ganitong komplikadong unit, madali lang mahanap kasi hanapin lang natin pag nakita natin yung 3.3, pag naka-on siya, lalabas lang yung 3.3. Pag ini-off natin, dapat magsisiro ito. Yun yung switching na gagamitin natin. Okay, so iti-trace muna natin.
Lalagyan ko muna ng wiring kasi wala siyang kasamang terminal nung binigay, saka nag-iisa na yata ito. Yan. So sa nagtatanong kung saan nakakabili ng ganitong board, may na-order po ito sa Shopee at sa Lazada. Hanapin nyo lang yung backlight driver. Ayan, so kakabitan ko na lang siya ng terminal. Ito yung positive, negative, tapos ano din nakasulat? ENA, ENA, tama. Or yung switch na ginagamit namin. Yan. Kabitan ko. So magtataka kayo, TV naman ang ginagawa natin ngayon. Baka may magtampo na naman. Ayan, TV po ang ginagawa namin kasi kapag wala kaming gaanong gawa ng aircon, so sa TV kami nakapokus. Teka, nasaan yung mga wire ko dito? Ayan, ito. Excuse me, mainit. Ayan, so gagamit tayo ng ito, para sa ground. Okay. So baka magtaka kayo dito, ang dami ng terminal. Pero ang magkakadugtong lang yan ha. Makikita nyo na dyan yung BCC. BCC at saka yung ground. Okay. So tatlo lang wire ang kukunin nyo dito. Ayan yung pinaka-switching nya. So wala siyang kasamang socket. Kaya ito, inihinang ko na lang siya. So sa ibang nabibiling backlight driver, meron siyang kasama na pinaka nakasakit dito. So ano na lang natin. Yan, so ihihinang ko na lang siya ngayon. Okay. So ito yung switching. Yan based doon sa drawing ko Ito yung switch. Ito. Yung ating negative or yung ground. And ito yung BCC. Ito, yung supply na 12 to 24 volts. Yan. So, itatapping ko ngayon siya. Meron na pala ito. Yung. Medyo kailangan ng medyo malinaw-linaw na mata dito. Yan. So, simple lang naman ito gawin. Medyo doon sa iba, dapat talaga pag-aaralan na din natin para kung mahina man ang trabaho natin sa aircon, meron tayong ibang option na trabaho. Hindi yung nakapokus lang tayo sa white lines. Ayan. So, ituturo na rin natin din ito pagka... Ito kasi ang karaniwang problema ng mga unit. Kung hindi tayo magpalit ng backlight o hindi natin okay ang backlight natin, so, problema natin yung driver. Driver no? Problema lagi driver, no? Yan. Yan, okay. Pero pag walang driver. Ayan. Teka, meron yata akong... Ano nandito? So, dalawang terminal lang gagamitin ko. Ng backlight. Positive at negative lang. Yan. So, kinuha ko na yung negative nya. And hiniwalay ko na yung positive nya. Ito. So may mga doon sa mga pinagbaklasan na TV, meron naman nakukuhang ganitong socket. Ayun, para nakasakit siya. Okay. Ngayon, pupunta tayo sa paghahanap ng supply kung saan natin ito itatap. So yung positive natin, madali siyang hanapin. Doon na natin siya itatap sa supply na papunta ng backlight. Gamit tayo ng tester. So, ang negative, hindi naman kayo mahihirapang maghanap ng negative niya. Yung, kita ba? Yan. Ang ganda. Okay. Teka, saksak natin. Ang negative, laging nasa body ground na yan, o body. Ang ating negative sa TV. Sa aircon kasi hindi Magkaiba siya.
Ayan. So, naka-negative tayo. Dito na tayo kukuha ng supply. Ay, pa-ohms pala ako. Ayan. Maliwanag ba sa tester ko? Yan ako na yun. Yan. So, ito yung supply natin na 19 volts. So, 19 volts ang gagamitin ko. Ito, dito ako magtatap ng BCC. Ito ay yung red na test point ha. Test prod. Ayan. So, hanapin na natin yung BCC. So, 19. And yung negative natin, ito, yung sa body. Ayan. So, nakuha na natin. Ang problema natin ngayon, itong supply na ito. O yung switching natin. Yan. So, pwede natin siyang kapain kasi doon sa malalaking unit kasi madali nating makita. Yan. I-on ko muna. So, naka-on ang unit natin ha. Ayan. So, dito namin siya nakikita. Yung supply na ito, dapat kasi mag-off siya. Ewan ko kung masisilip nyo. Hanapin nyo na lang or kakapain nyo na lang. Kasi wala akong diagram nito kaya hindi ko maipakita sa inyo. Yun 3.2 o 3.3. 3.27 volts. Pag nilagyan ko ng ilaw. Ayun. Ayun. So dapat kapag ini-off ko ang unit, mamamatay din siya. Yan. So nakatutok ako sa test point ha. Ayun. Ng 3.3. Yan. So i-off ko ang unit. 5 seconds to eh. Yun. Okay, so dapat mamamatay ang 3.2. Yun. So nag-zero siya. Namatay. So i-on ko ulit. Yun. Lumabas ulit siya. So pwede tayong gumamit dito. Kaya lang, parang hindi ko kasi makuha kung alin dito yung mismo, yung main line ng supply natin. So mabilis or magkakaroon tayo ng delay dun sa backlight natin. So naka-off na ang unit pero magkakaroon ng delay ang switch off. So kung hindi naman ganun kamasela ng customer dun sa unit, so hindi naman siya nakaka-apekto sa unit. Yan, so ini-on ko ulit. Ayan na. Yun. 3.2. So i-off ko. Dapat magsisiro siya. Yun yung delay natin Yun. So halos 5 seconds bago mag-off ng totally ang backlight natin. Yun. So tingnan ko na lang siguro ito. Minsan hahanapin. Hindi, wala kasi akong diagram. Kung may diagram sana, madali nating masusundan. So doon ko nakita yung ating. Okay. So itatap ko muna ito. Bunot. Sasaksak. Okay. So ito yung BCC natin. Yun. So hindi naman siguro didikit ito. Okay. BCC. Ito yung positive o yung ating BCC. So yan ha. Tinap ko doon sa ating 19 volts. Yung pangalawa natin, ito yung ground. So ang ground naman madali dahil nakadikit sa body. Ito na lang sa may tornilyo ang kakabit. Yung. So, ang pinakamasalimuot na ikabit, ito. Saan na yung kinapa natin? Yung switching. Dito sa portion na ito natin nakuha. Yun. So, kapag hindi kasi ito nakakabit, hindi magbo-boost, hindi tataas ang supply ng ating output. So, hindi mabubuhay ang backlight. Yun. So, nakakabit na siya. Okay? Ngayon, bago ko ikabit, monitor natin siya ng tester. Kung good na siya. Okay? So, punta tayo sa DC. Ito yung positive. Positive out ito ha. Yung kinabitan ko, yung kulay red, positive out. So gumamit na lang ako ng terminal na ganito. Ito yung negative. Yan. And nakaset tayo ng DC.
Okay, so ikakabit ko ngayon ang unit kung magkakaroon tayo ng output. Yun, buhay na siya. I-on natin ang unit. Yan. So may output na tayo. Ang nakuha nating voltage is 100. Nasa 145 volts. So sa analog to ah. So kapag ini-off natin ang unit, 5 seconds. Yung. Yan oh. So bumababa ang supply natin. Yan, dahil wala tayong load kaya may natira siyang supply. Yan. So bubunutin ko muna siya. And ito yung ating positive dito. Ayan, nakapana naman namin ito. Kinuha na namin yung positive, pinagsama na namin. And yung negative. Yan. So tingnan natin kung gagana siya. Tap lang natin dito. Ayan. So testing lang muna natin. Ito yung baliktad. Okay, so ito ang negative. Sa kabila. Yan. So kinabit ko doon sa tester natin yung negative ng backlight. Ito yung positive. Okay. Yeah, okay na. Kabitan natin ng supply. Yan. So wala pa. Makikita nyo dito yan. Ililiwanag to. Bubuhayin ko. Yun. Nakita nyo? Lumiwanag. Yan. So buhay ng backlight natin. Ayun. Nag-boost up na siya. Meron na siya. So ipipix ko muna siya bago ko ipakita sa inyo yung harap dahil mahirap ibaliktad, medyo malaki. Nasa 50 inches kasi to, 49 inches. So ipipix ko na ito muna bago ko ipakita yung picture. Ayan, pero nabuhay na. And subukan nating i-off. 1, 2, 3, 4, 5. Yun. So yun oh, may delay ang backlight. Yun, ngayon pa lang siya namatay. Ayun, okay. So ikakabit ko na siya, ipipix ko na muna itong backlight driver natin. Tapos saka natin i-on yung harapan. Ay ipapakita yung screen kung okay na siya. Yan. So kakabit ko muna, tatanggalin ko lang yung tester. Samantalagalan, dudugtong ko na siya dito. Yung sa kaya aking tape. Wala na naman yung disposable tape ko ah. Disposable tape eh. Ano lang. Lagyan natin ng pansamantalang tape muna. Okay. Nawawala yung tape ko kasi disposable ang tape namin. Isang gamit, nawawala. Yan. Titignan natin kung anong lalabas sa tawas. Okay. Saksak. Yung buhay. Kabitan ng video okay. Dali ah. Yun. Ito. Medyo mahirap para makita natin yung tsura. Off pala. Yun ko. Yun. Yun. Lumabas ang Sony. Hintayin natin. Yun. Oh, meron na. Buhay na siya. Teka. Ipipix ko muna.
para maganda ang ating panonood at kwentuhan. Okay? Tanggalin natin ito. Yan. So, ipipix ko muna siya. Ito. Dahil nawawala ang aking electrical tape Nandun yata sa labas. sa labas. Sige, Table. hahanapin ko muna. Babalik ako ha. So, ayan. So, nilagyan ko na ng electrical tape yung dugtungan natin. Yan. Okay. So, ayan. Okay na naman ito. Ang problema na lang natin is paano natin siya ipipix dito. Yan. So, dapat ito, ilalapat na lang siya dito. Ayan, may tornilyuhan naman pala siya dito na pwede. Yun. Kaya lang, hindi dapat ito lalapat doon sa metal ha. Itong likod na ito. So, dapat gagamit tayo ng pinaka-mika. Yun. So, dahil wala tayong pangkabit na mika, gagamitin ko yung face shield. Di baling hindi ako papasukin sa 7-Eleven mamaya. Lalabas ako, bibili ako. Ayan, yung face shield na ganito, pwede to. Huwag nyo itatapon yung mga pinaglumaan nyo or yung mga hindi nyo na nagagamit. Sa mga technician, magagamit nyo siya dito. Dapat Yun, pala yung sa akin na lang na ano eh, sira. Eh, wala na, sinira ako na eh. Sira mo na. Pahuli-huli ko eh. Alam mo naman, Sayang. pagkahuli, hindi na tinatanggap. Sayang naman. Yan. So, guguntingin na lang natin. Pangit ng gunting ko. Nagandahan ko. Kaya naman sa kay Paring Bong. Pangit ng gawa ko. Yan. Baka masilat ka pa. Masilap pa. Pag si Paring Bong nagalit pa sa akin talaga, ewan ko na lang. Ito hindi na ako gumawa ng aircon ngayon ha. Susukatin na lang natin. Yung, lalapadan ko ng konti. Pati na tayo Paring Bong ha. Hindi na ako galit. Yun, ayos. Ganda eh. Yun, sisinukat ko na siya. Malapad ng kaunti. Yun, oh. So sa TV kasi ang tawag dito ay ano ba to? Brown lines. Yan. So dapat marunong tayo sa brown lines and marunong tayo sa white line. Para kahit nasan tayo mapunta, alam natin yung ginagawa natin. Yun. Okay. I-bend lang natin ng konti. O yan. O, discarding marino na lang ginawa natin ha. Malapad to, buwasan natin. Pangit. Yun. Sana pasyalan ako ni Paring Bong Dinit na yayang mag-inom. Ayan. Okay. Pagtitimpla ko siya ng masarap na alak. Ayos yun ah. Puta siya pagtitimpla mo kung di mo pinagtitimpla. Kaya sa'yo yung beer. Okay. Sa kanya yung masarap. Yan. Butasan natin ang bahagya. Yun. Butasan natin. Butasan natin. Yun. Butas na. Lahat to may pakinabang ha. Pati ito. Ito. Yung gilid na to. May pakinabang to. Huwag may tatapon to ha. Yan o. Tanggalin nyo ito. Guntingin nyo na lang yung dulo. And medyo paliitin yung dulo na to. Yung katulad ng ginawa ko. Pak. Ilagay nyo doon sa binutas na yon.
Teka, hindi pang pumasok. Sikip. Yun. Dali pasok tere. Oh, di ba ka? Yun, oh, di may lock na. Isa isa. Pa isa. Oh, kala nyo wala nang gamit, ano? Yun. Ito yung nagagawa talaga ng mangyan, oh. Yan. So, pinagbabawal na technique to, ha. Gawang mangyan. Wala, dito ang butas. Yun. Ayos. Ibaliktad naman pala yung kinabitan ko sa likod. Dini. Kasi tutornilyuhan ko are. Are, ilipat ko laang. Yun. Oh, di ayos na. Tapos are itutornilyo na lang din eh. Pero bago natin itornilyo, lalagyan natin ng double adhesive. Ito, sira ang double adhesive eh. Okay. Yun. Dine. Maganda-gandang ting. Aba, yung hirap tanggalin. Tanggal na yung harap eh. Ano yun? Ano? Ay, hindi double adhesive yan. Ano ba to? Tape lang yata to. Ano ba to? Double adhesive o tape? Ah, double adhesive. Sorry. Tornilyo. Yun. Oh. Tapos, kukuha ko ng isang tornilyo. Sa aking lalagyan. Kasi butas. Are. Oh. Ayan. Sino magsasabing gawang mangyan are? Yan. Tapos itutupi ng gayon para maganda. Mamaya ko na ipipix. Papakita natin kung totoo ba ang lumabas sa tawas. Okay. Harap. Diyan. Saksak muna. Yun, nabuhay na. Yun, Sony. O, sabihin nyo naman, magic ha. Ayan o. Okay. So, i-off ko. Ito yung ginagano ko sa inyo kasi may delay siya. Teka, hawiin natin yung ilaw para maliwanag. Yan. O, yan. Okay na. So, maganda ang picture niya. Ito o. 1, 2, 3, 4, 5. Yun o. May delay siya bago mamatay yung backlight. So parang naiiwan yung picture. Yun. Pero totally nawawala. Kung hindi naman ganun kamaselan, kasi hindi naman siya nakaka-apekto talaga. Yun lang naman yung nagiging problema. Nagkakaroon siya ng delay kasi hindi siya sabay dun sa pag-off ng unit. So bubuhayin ko ulit. Yan. Okay. So okay na. Yan. So obserbahan na lang to. Okay, so babalikan ko ulit kayo ha. Kasi papakita ko ulit yung diagram na ginawa natin para masundan nyo talaga. Yan. So i-review lang ulit natin ha. Okay, so okay na to. I-off ko na. Okay, balik ka dito sa ating mahiwagang whiteboard. And tutukan natin ang ilaw. Yan. So, titapan ko na lang are. Nasaan yung aking natirang electrical? Yan. Pero medyo malinis tingnan. Okay. Ah. Yan.
Okay. Ayan. So, ito yung ating finished product. Ayan. Okay, so balikan ko lang ulit kayo doon sa i-drawing natin. Ayan ha, ganito lang kasimple ha. Yung LED out natin, ito yan. Dito. Ito, sa kabila. So, yung LED out natin o yung LED out. And yung input. Ang input natin, nasusupplyan BCC 12 to 24, pwede tayong kumuha ng supply. Yan. So, hanggang 27 o 28 volts yata, trinay namin hanggang 30 volts. Pwede siya. Gumagana siya. And ang importante lang na makuha natin yung switching na 3, kasi 3.3 ang ginagamit namin na hinahanap kong switching. Yan. Para mag-boost or mag-on yung ating backlight. Ayan. So, okay na tayo. Ganito lang kasimple yung ginawa natin. Nakagawa na tayo ng isang Sony na 49 inches na TV. Okay na. Ayos.